Natatakot ako na bigla kang mamatay at walang mag-aalaga sa anak natin. Kaya nanatili ako dito. Sabi ni Sean bago lumabas. Nakahanda ng almusal, kumain ka pagkatapos mong maligo. Ang kulit niya talaga. Bulong ni Rebecca habang magulo ang buhok niya. Parang isang galit na maliit na leon. Nakatingin pa siya na masama sa kanyang dating asawa. Tinitigan siya ni Sarah at nag-cross ng braso. Bakit mo hinahayaang labas-masok siya sa bahay mo? Gusto mo ba siya? Sinabi ni Calden sa kanya ang password ng bahay. Sagot ni Rebecca na may halong panghihinayang. Unti-unti ko nang sasabihan si Calden tungkol dito. Pero nasa kasunduan ng pagbisita niya sa anak namin, paano ko siya tatanggihan? Lumapit siya, niyakap si Sarah at diniin ang ulo sa balikat nito habang nagreklamo. Araw-araw niya akong ginugulo, nakakapagod na. Hindi mo lang alam kung gaano ka kaswerte? Sagot ni Sarah ng diretsahan. Ex-husband mo na siya, pero ganito pa rin siya sa'yo at sa bata. Hindi pa ba sapat at perpekto yon? Perpekto. Sa Sean ay perpekto, pero nagkamali siya noon. Hinawakan ni Rebecca ang kamay ni Sarah. At nanatiling nakayakap dito ng taman. Hayaan mo na, ayoko na siyang pag-usapan. Bes, buksan mo ang aircon, matutulog muna ako sandali. Ate, hindi ba sabi mo bukas ang birthday ni Calden? Pinapupunta mo ako ngayon para bumili ng regalo niya? Nakangusong sagot ni Sarah. Ay, oo nga. Biglang nagising si Rebecca nang maalala ang kaarawan ni Calden. Nasa bahay siya ng papa niya kagabi, hindi ko pa siya nakikita. Di siya mapakali hanggat di nakikita si Calden. Dali-dali siyang lumabas. Dahan-dahan lang, paalala ni Sarah sa kanya. Sumunod si Sarah sa kanya palabas at bigla narinig nila ang boses ni Sean. Rebecca, magsuot ka ng tsinelas mo. Sandali lang, sagot niya ng inis bago tuluyang naglakad papunta sa kwarto ni Calden. Sa loob, abala ang dalawang bata sa pakikipagkompetensya sa pagbuo ng Lego. Nasa rurok na ng kanilang laban. Binuksan ni Rebecca ang pinto pero parang hindi nila ito narinig. Tuloy-tuloy lang sila sa mabilis at maingat na pagbuo ng Lego. Wow, ang galing naman ng anak mo, bulalas ni Rebecca. Lumapit sina Sarah at Sean mula sa likuran. Nang makita ang dalawa, umiti si Sarah. Mahilig na talaga si Lloyd sa mga Lego mula pagkabata. Sabi naman ni Sean, mukhang kamukha niya si Zephyr nung bata pa siya. Si Calden, kamukha mo rin ng bata ka? Tanong ni Sarah. Oo, pareho kami, sagot ni Sean. Biglang tumutol si Rebecca sa kanyang narinig. Hindi, kamukha siya ng nanay niya, ako. Tinapunan siya ng tingin ni Sean pero hindi na siya pinatulan. Sa halip ngumiti ito na may lambing. Sige, kamukha mo nga. Si Calden hawig na hawig sa'yo. Hindi natuwa si Rebecca sa sinabi nito. Para bang pinapabayaan lang siya at kinakalma? Nakasimangot niyang sinabi. Anong kamukha mo? Ako nag-alaga sa kanya mula pagkabata, ikaw hindi. Paano siya magiging kamukha mo? Hindi ba bumibisita naman ako sa inyo buwan-buwan? May banayad ng ngiti sa mga mata ni Sean at sinubukan niyang haplusin ang ulo ni Rebecca. Ngunit umiwas si Rebecca at tumalikod, sumimangot pa. 6 na buwan ka nang di nagpapakita rito. Napalabi si Sean at seryosong humingi ng paumanhin. Pasensya na, Rebecca. May nangyari sa pamilya namin itong nakarang 6 na buwan kaya naging abala ko. Napairap si Rebecca sa lalaki. May halong pang-aasar sa boses niya. Dahil na naman sa ex-girlfriend mo. Pagkatapos nun, pumasok siya sa kwarto ni Calden. Napatingin si Sarah kay Sean. Bahagyang nanlaki ang mga mata na parang may nadiskubring nakakagulat. Nakatayo lang si Sean sa may pinto. Bahagyang may lungkot sa kanyang tingin. Sa huli, pinili ni Sarah na wag na lang pansinin ang lalaki at pumasok na rin sa kwarto. Kakatapos lang ng laro ni na Calden at Lloyd. Naiwan si Lloyd ng 2 puntos. Kita sa mukha niya ang bahagyang pagkadismaya. Tiningnan niya si Calden, halatang hindi siya masaya sa naging resulta. Bahagyang ngumiti si Calden na parang sinasabi, panalo ko. Paano mo nagawa yun? Tanong ni Lloyd na nagtataka. Hindi pa ako natatalo sa iba noon. Mataas ang kumpiyansa ni Calden, bahagyang ngumiti at di na nagsalita. Dahil dito si Rebecca nang sumagot para sa kanya. Siguro kasi mas matanda ng konti si Calden sa'yo, kaya mas mabilis ang kilos ng kamay niya. Kapag lumaki ka pa, sigurado makakahabol ka rin kay Calden. Walang ekspresyon si Lloyd, halatang hindi siya masaya. Naramdaman ni Sarah na dapat niyang gabayan ang bata sa ganitong sitwasyon.
Mahalaga rin kasi ang frustration education, ang pagtuturo kung paano tanggapin ang pagkatalo. Tinawag niya si Lloyd sa tabi at marahang tinanong, Lloyd, hindi ka ba masaya? Hindi, sagot nito. Tinignan siya ni Sarah. Bakit mukhang malungkot ka? Naisip ko lang na may mga taong mas magaling pa pala sa akin. Nakangusong sagot nito. Saktong sasabihin ni Sarah na laging may mas magaling sa'yo nang biglang nagpatuloy si Lloyd. Bigla ko naramdaman na hindi pa ako sapat. Magpapractice ako ng mas mabuti at sisikapin kong mahigitan siya sa lalong madaling panahon. Napamaang si Sarah. Ang batang ito napakabata pa pero napakagaling mag-motivate sa sarili. Tumango siya at tinikayat. Sige, tutulungan ka ni Mama. Gusto kong mag-aral kasama siya. Sagot ni Lloyd sabay takbo pabalik sa kwarto. Halatang bumuti na ang kanyang pakiramdam. Kuya Calden, ang galing mo. Pwede mo ba akong turuan? Bukod sa pagiging mabilis, marunong ding magpakumbaba si Lloyd sa paghingi ng payo. Tiningnan siya ni Calden, bahagyang ngumiti at tumango bilang sagot. Namangha si Rebecca. Ang galing ni Lloyd, ang talas ng isip niya. Ngumiti si Sarah. Mahilig talaga siyang mag-aral, mana sa tatay niya. Pero hindi natin sila pwedeng hayaang maglaro pa, kung hindi aabuti na ng tanghali. Lumapit si Sapphire, pamalakpak ang kamay at sinabi, Okay, tama na muna ang paglalaro ng Lego. Calden, kumain ka na. Maliligo lang si Mama tapos lalabas na tayo. Makalipas ang kalahating oras, lumabas si Rebecca na nakabihis na. Nagsuot siya ng kasuotang bagay para sa pamimili. Isang puting blouse, itim na palda, baseball cap at mahabang buhok na nakalaylay sa magkabilang gilid. May suot din siyang chain bag sa likod. Litaw ang kanyang kaseksihan, kagandahan at kabataang vibe. Paglabas niya ng kwarto, malakas siyang sumigaw. Okay, pwede na tayong umalis. Nandoon pa rin si Sean at pinaalalahanan siya. Kumain ka muna ng almusal bago lumabas? Hindi na, diretso na kami sa lunch. Sagot ni Rebecca habang sinusuot ang relo niya. Hindi sumang-ayon si Sean. Lumapit to, tinawakan siya sa braso. Hindi malinis ang pagkain sa labas. Kumain ka muna bago lumabas. Napakunot noo si Rebecca. Sean, nakakaasar ka na. Ilang beses ko bang sasabihin na ex-husband lang kita? Huwag mo akong pakialaman ng ganito. Ex-husband pa rin ako, kaya may karapatan akong kontrolin ka. Malamig na tugon ni Sean. Nakatingin sa kanya na seryoso. Bumalik ka at kumain ng almusal kung hindi, hindi ka lalabas. Napikon si Rebecca. Mabilis niyang tinanggal ang kamay nito at dumiretso sa pagkainan. Kinuha niya ang isang piraso ng butter bagel at sinimulang kainin to habang masama ang tingin kay Sean. Ang akala niya basta na lang niyang kakainin yon para matapos na, pero laking gulat niya nang malasahan niya ang masarap na kombinasyon ng mantikilya, itlog, bacon at gulay. Napakasarap ng pagkain na hindi niya na napansin ang inis niya. Pero hindi siya papayag na si Sean ang dahilan kung bakit masarap ang kinakain niya. Hindi siya ganun kasarap. Ibig sabihin, si Sean ang hindi masarap. Si Sean ay hindi masarap magluto. Matapos kumain, handa na rin umalis si Sean. Lunes ngayon, kailangan niyang bumalik sa law firm para magtrabaho. Sabay-sabay silang lumabas ng bahay. Pinindot niya siya ng elevator at walang kaabog-abog na sinabi kay Rebecca. Wala nang laman ng ref mo. Magpapadala ako ng groceries mamaya. Siguraduhin mong tanggapin to mamayang gabi. Oo na, sagot ni Rebecca, para na lang matigil ang usapan. Parang ordinaryong mag-asawa lang silang nag-uusap. Napatingin si Sarah sa kanila. Ang dalawang to parang di naman naghihiwalay. Pagkatapos nilang lumabas ng bahay, dinala sila ni Rebecca sa isang kalapit na shopping mall. Pagkapasok pa lang nila sa tindahan ng laruan, agad na naakit ang atensyon ng dalawang bata sa napakaraming magagandang laruan. Kahit mas matatalino sila kaysa ibang bata sa kanilang edad, sila ay ilang taong gulang pa lamang. Kaya na makita nila ang mga laruan, nagliwanag ang kanilang mga mata sa tuwa. Tumingin si Rebecca sa kanyang relo at sinabi, Maaari kayong pumili ng tig-3 laruan ngayon. Pumili kayo ng gusto ninyo. Pagkasabi nito, dali-daling tumakbo ang dalawang bata sa loob ng malaking tindahan ng laruan. Parang maliliit na leon na nakalaya mula sa hawla habang pinipili ang mga laruan na gusto nila. Sina Sarah at Rebecca naman sumunod sa kanila. Ano bang nangyayari sa inyo ni Sean? Narinig ko kanina na may ex-girlfriend siya?
Tanong ni Sarah kay Rebecca habang nakatingin kay Lloyd. Pagkarinig sa salitang ex-girlfriend, sandaling kumabog ang dibdib ni Rebecca. Inayos niya ang kanyang sunglasses at tumingin kay Sarah. Narinig mo pala yon? Oo, tumango siya. Kaya ba kayo naghiwalay dahil sa ex-girlfriend niya? Hindi ex-girlfriend, kundi kababata niya. Tugon ni Rebecca na may malungkot na tinig. Kababata? Ibig mong sabihin lumaki silang magkasama? Nakakunot ang noong tanong ni Sarah sa kanyang kaibigan. Oo, parang ganun. Biglang bumalik sa isipan ni Rebecca ang nangyari noon. Noong panahon yon, kakapanganak pa lang niya kay Calden at bilang isang bagong ina hindi pa siya sanay sa bagong responsibilidad. Pakiramdam niya parang naguguluhan siya sa lahat ng bagay. Nang magtatatlong buwan na si Calden bigla, tumawag mula sa ibang bansa ang kababata ni Sean at nagsusumbong sa kanya na buhay nito doon. Lumabas na hindi pala maganda ang buhay ng kababata niya matapos nitong mag-asawa. Ang asawa nito may ugaling marahas at mayaman din, kaya mahirap para sa kanya makipaghiwalay. Lagi daw itong sinasaktan. Dahil dito, naisip ni Lumina na kontakin si Sean, umiyak at magmakaawa sa kanya na tulungan siyang makipagdiborsyo at ilayo siya sa kanyang asawa. Pumunta si Sean sa ibang bansa upang sagipin ito at nawala siya na mahigit 1 buwan. Ngunit sa loob ng buwang iyon, nagkasakit si Calden. Nagsimulang magkaroon ng ubo. Ang mga katulong sa bahay, pinadala na matandang lalaki at wala silang balak tumulong kay Rebecca. Pinabayaan lang siya ng mga yun, kaya mag-isa niyang hinarap ang lahat ng pagsubok. Wala siyang karanasan sa pag-aalaga ng bata kaya sa huli, na-ospital si Calden dahil sa pulmonya. Nang marinig ni Rebecca ang resulta ng pagsusuri ng pulmonya, halos bumagsak siya sa sahig. Nanginginig ang buong katawan. Labis niyang kailangan noon ng tulong at pagdamay ni Sean. Kaya tinawagan niya ito at pinauwi kaagad. Ngunit hindi agad bumalik si Sean. Hindi niya alam kung anong ginagawa nito sa ibang bansa. Pero naantala siya ng 3 araw bago tuluyan makauwi. Bukod pa rito, mahigit 20 oras ang biyahe pa uwi. Kahit sa ikalimang araw pa lang siyang nakakarating. Sa loob ng mga araw na yon, araw-araw nasa ospital si Rebecca kasama si Calden. Dinadala siya sa therapy, pinapanood habang tinutusukan ng karayom na may hos ang ulo ng baby pa niyang anak at umiiyak siya araw-araw. Nang bumalik si Sean, ilang araw nang nasa ospital si Rebecca at unti-unti nang gumagaling si Calden. Ngunit ang puso ni Rebecca ay tuluyan ng namatay. Nang dumating si Sean sa ospital, malamig ang mukha ni Rebecca at diretsyong nagmungkahi ng hiwalayan. Pagkatapos noon, iginiit niyang kunin ang bata at bumalik na sa bahay ng kanyang mga magulang. Kasama ang kanyang ina, lumipat siya sa Singapore at pinadala ang kasunduan na hiwalay na sila kay Sean. Hindi niya alam kung dahil ba sa guilt o sa ibang dahilan, pero pumayag agad si Sean na makipaghiwalay sa kanya. Iniwan niya ang bata kay Rebecca habang pinanatili ang karapatang bumisita. Lumipas ang ilang taon. Kung hindi lang nagkaroon ng problema sa kalusugan si Calden, malamang hindi na muling babalik si Rebecca sa Pilipinas kailanman. Kaya ito ang dahilan ng paghihiwalay ninyo? Tanong ni Sarah matapos na marinig ang kwento ni Rebecca sa kanya. Tumango si Rebecca at muli sinuot ang kanyang sunglasses. Tinatakpan ang emosyon sa kanyang mga mata. Maganda naman ang buhay ko ngayon. May pera ako, may oras at may anak. Di ko na kailangang makipagtagisan sa matatandang lalaki sa pamilya Mendez. Tahimik at maayos ang buhay ko. Ang matandang lalaki sa pamilya Mendez ay marahil ang ama ni Sean. Mas malamig si Rebecca kaysa kay Sarah at diretsahan itong tinatawag na matandang lalaki ang kanyang biyanan. Samantalang siya, di man lang niya matawag. Kahit sa unang pangalan ng kanyang biyanan. Hindi ba mabuti ang trato ng ama ni Sean sa'yo? Tanong ni Sarah. Alam niya na may hindi magandang nangyari noon nang manganak si Rebecca at pumunta sa pamilya Mendez. Nakita niyang may isang katulong na laging sinasadyang pahirapan si Rebecca. Pinadala yon na matanda doon. Well, gusto niyang mawala ang ina at panatilihin lang ang bata, kaya agad ako nakipaghiwalay. Bago pa mag2 taon ang bata, binigay niya to sa akin ng walang kondisyon. Di man lang niya naranasang magkaroon ng apo. Ngumiti si Rebecca.
Mas mabuti nang bigyan sila ng leksyon kaysa palihim na pahirapan siya. Kaya tama lang na ako na lang umiwas kaysa magkaroon ng mas malalang sigalot, hindi ba? Buti na lang at may sarili siyang pera. Bago mamatay ang kanyang ama, naipanalo ni siya ng isang malaking bahagi ng ari-arian para sa kanya. Kaya hindi siya kinapos sa pera at nagkaroon siya ng sapat na kakayahan upang ipaglaban ang kustodiya ng bata. Sa huli, parang binigyan din siya ng palugit na Sean at hindi na lumaban pa para sa kustodiya. Kung nagkataon, baka umabot pa ng ilang taon ang kaso. Di na siya pinahirapan ng kanyang dating asawa dahil magaling ito, alam niya, mahihirapan siya kung sakali. Buti naman at naging makatao si Sean at hindi ka pinilit isauli ang bata, sabi ni Sarah sa kanya. Tinaas ni Rebecca ang kanyang baba. Sa simula pa lang, kasalanan niya na ang lahat. Ano parang karapatan niyang hingin ng bata? Panaginip na lang niya yon. Masyado siyang mayabang. Pero sigurado ka bang kasalanan talaga niya? Nagtaksil ba siya? Paninigurado ni Sarah sa kanya. Sino ba naman ang nakakaalam? Mapanuyang ngumiti si Rebecca. Wala na akong pakialam. Pinabayaan niya ako at yon ay sapat na. Mas inuna niya ang babaeng yun kaysa sa asawa niya. Hayop siya. Sa puntong yon, natapos nang pumili ng laruan ng mga bata at tinawag sila para tingnan ang mga napili nila. Lumapit sina Sarah at Rebecca. Masayang naglalaro ang dalawang bata sa kanilang piniling laruan. Tig-tatlo ang kinuha nila. Masiglang sinabi ni Lloyd, Mommy, gusto namin ang mga to. Tiningnan ni Sarah ang mga laruan at napansin pareho ang napili ng dalawa. Tinanong niya, gusto niya bang pareho ang bilhin? Opo, gusto ko makipagpaligsahan kay Kuya Calden. Sagot ni Lloyd ng may saya at pagmamalaki. Nung una, nag-aalala si Sarah na baka hindi magkasundo sina Lloyd at Calden. Pero hindi niya inaasahan na magiging masigasig ang dalawa at mag-e-enjoy sa paglalaro na magkasama. Ngumiti si Rebecca at sinabi, Sige, bilhin na natin ang mga to. Ang kay Calden, regalo ko sa kaarawan niya at ang kay Lloyd, regalo mula sa akin. Salamat po, Aunt Rebecca. Masayang sabi ni Lloyd na laging magiliw at malambing magsalita. Kahit hindi nagsalita si Calden, may munting ngiti sa gilid ng kanyang labi. Habang nagbabayad, sinabi ni Sarah, Paano ko naman nahayaan na ikaw ang magbabayad ng lahat? Ano ka ba? Ngayong unang beses kong nakilala si Lloyd, hindi ba dapat bigyan ko siya ng regalo? Kinuha ni Rebecca ang kanyang card at binayaran ng lahat. Pagkatapos, sumandal siya sa braso ni Sarah at nagbiro. Bukod pa dyan, ang dali-daling mahalin ni Lloyd at ang tamis pa niyang magsalita. Kailan kaya magiging ganyan ang anak ko? Napatawa si Sarah sa tura ng kaibigan. Kung magiging kasing daldal siya ni Lloyd, baka mabaliw pa rin siya sa kakulitan niya. Matapos makabili ng mga regalo, nagtungo silang lahat upang kumain ng tanghalian. Matagal nang nakapaghanda si Sarah ng regalo para sa kaarawan ni Calden, pero hindi pa niya ito inilalabas. Plano niyang ipahawa kay Lloyd ang regalo at hayaan tong personal na ibigay kay Calden bukas ng gabi. Lumipas ang oras at pasado 3:00 na natapos ang kanilang pagkain. Nagtanong si Sarah, anong gagawin natin ngayon? Magpalipad tayo ng saranggola sa parke? Mungkahi ni Rebecca. Habang maliwanag pang araw, dapat ipasyal ang mga bata sa labas para masanay ang kanilang mga mata sa natural na liwanag. Alam mo bang nakakatulong ang sikat ng araw upang mabawasan ang posibilidad ng myopia o malabong paningin sa mga bata? Sige, dahil wala rin namang ibang gagawin, pumayag si Sarah. Pagdating nila sa parke, binigyan ni Rebecca ng pera ang mga bata. Sige, pumili kayo ng gusto ninyong saranggola. Makalipas ng ilang sandali, bumalik si Lloyd. Tanga ng isang Spider-Man na saranggola pero halatang may kung anong bumabagabag sa kanya. Anong problema? Tanong ni Sarah nang mapansin niyang hindi maayos ang ekspresyon ng mukha ng kanyang anak. Tila may pagkairitang mababakas mula doon. Kumunot ang noo ni Lloyd at sinabi, Bumili si Kuya Calden ng napakapangit na saranggola. As in, nakakadiri siya, Mommy. Saktong pinag-uusapan, biglang dumating si Calden na may dalang saranggolang palaka. At oo nga, talagang pangit ito. Paano ba ito ilalarawan? Maraming magagandang disenyo ng palaka, pero pinili niya ang pinaka nakakadiring itsura. Patakbong lumapit si Calden at nilapit ang saranggola kay Lloyd upang takutin to. Galit na winasiwas ni Lloyd ang kamay niya.
Ang pangit niyan, lumayo ka. Nagtagumpay si Calden at ngumiti na nakakaloko. Sinasadya talaga niyang takutin si Lloyd. Calden, anong ginagawa mo? Pinigilan siya ni Rebecca. Tinatakot ko siya, sagot ni Calden na may payak ng ngiti. Daking gulat ni Rebecca nang bigla siya magsalita. Calden, nagsalita ka? Ngumiti si Calden at muli niyang hinabol si Lloyd gamit ang saranggola. Takot na tumakbo si Lloyd palayo. Nakakadiri, huwag kang lumapit, lumayo ka. Tawa ng tawa si Calden habang patuloy na hinabol si Lloyd, hawak-hawak ang kanyang saranggola. Di makapaniwala si Rebecca sa kanyang nakikita at naririnig. Si Calden, bihirang maging ganito kasaya. Hindi ko akalaing makikita ko siyang umiti at marinig na magsalita. Nakakagulat. Pinanood ni Sarah ang dalawang bata. Habang nagabulan sila sandali, nagdesisyon din silang magpalipad ng saranggola na magkasama. Kahit na halatang nandidiri pa rin si Lloyd sa itsura ng saranggola ni Calden. Napangiti si Sarah. Mukhang nag-enjoy si Lloyd sa pakikipaglaro sa kanya. Babae kasi ang kalaro niya sa ibang bansa. Parang magkasundo sila, sabi ni Rebecca habang hinahawakan ang kamay ni Sarah. Tara, magpahinga tayo sa gilid. Naglakad sila patungo sa gilid, umupo sa lilim ng puno, nag-usap habang paminsan-minsan sinusulyapan ang ginagawa ng mga bata, at sa isang sulyap naroon si Lloyd. Nakahinga na maluwag si Sarah. Ilang minuto ang lumipas, muli niyang sinulyapan si Lloyd. Naroon pa rin to kaya't nakaramdam siya ng ginhawa. Sa pangatlong beses na tumingin siya, napansin niya, wala na si Lloyd. Bigla siyang napatayo. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Sarah at dali-daling tumakbo papunta roon. Ginala ang kanyang mga mata. Wala ang anak niya. Sumunod si Rebecca sa kanya. Ano nangyayari? Parang nawala si Lloyd. Sagot ni Sarah habang patuloy na tumatakbo. Nilapitan niya si Calden at nagtanong, Calden, nasan si Lloyd? Nandyan! Tinuro ni Calden ang kakahuyan. Pumasok siya dyan kanina? Katatapos lang lumapag ng saranggola ni Calden dun sa kakahuyan, kaya nagmamadalitong tumakbo papunta doon? Ayon kay Calden, nagtungo si Sarah upang hanapin ang bata. Dumaan sa kakahuyan, ngunit hindi niya ito nakita. Malapit lang yon kaya't napaka-imposibleng mawawala agad ang bata doon. Pumunta siya sa isa pang bahagi ng kakahuyan upang maghanap, pero wala pa rin si Lloyd. Nagsimulang sumikip ang kanyang dibdib sa kaba, kaya lumabas siya at muling tinanong si Calden. Calden, wala si Lloyd. Sigurado ka bang pumasok siya rito? Tumango si Calden, hinawakan ang kamay ni Sarah at inanalayan siyang pumasok sa kakahuyan. Subalit wala talaga si Lloyd. Bahagyang nagbagong ekspresyon ni Calden at nagsimulang maghanap sa paligid. Ilang saglit pa natagpuan niya ang saranggola ni Lloyd at ang isang sapatos. Pinulot niya ito at iniabot kay Sarah. Ito po ba? Hindi ba to sa kanya? Nanlamig ang mukha ni Sarah na makita ang puting sapatos. Kay Lloyd iyon. Kung naiwan ang saranggola at sapatos, malamang dinukot siya. Nanginig siya sa takot ngunit pinilit niyang pakalmahin ang sarili. Malinaw ang kanyang isip nang sabihin niya kay Rebecca, Bes, manatili ka rito at tumawag ng pulis. Kapag bumalik si Lloyd, tawagan mo ako agad. Pupunta ako sa gate para humingi ng tulong sa mga gwardya at ipabroadcast to sa buong parke. Pagkasabi nito, tumakbo si Sarah patungo sa gate. Nagmamadali ang bawat niyang hakbang habang ang kanyang puso ay patuloy sa pagpintig ng malakas. Pinaghihinalaan niyang may dumukot kay Lloyd dahil kung hindi, bakit niya iwan ang kanyang sapatos at saranggola? Ayaw niya nang isipin pa ang maaaring mangyari. Pinilit niyang huwag magpanik at buong bilis na tinungo ang South Gate na siyang pinakamalapit sa kanya. Patakbong tinungo ni Sarah ang South Gate nang halos wala na sa sarili. Wala si Lloyd, nasa na siya? Nag-uumpisa na siyang magpanik at ang kanyang isipan nagkakagulo na sa mga posibilidad na senaryo. Agarang hinawakan ni Sarah ang isang gwardiya sa gate. Manong, may nakita ba kayong batang nakaitim na t-shirt at berdeng shorts? Napaka-cute niya, may malalaking mata. Mabilis niyang kinuha ang cellphone at pinakita ang litrato ni Lloyd sa gwardiya. Sandaling tinitigan ng gwardyang larawan, saka biglang natauhan at sinabi, May nakita akong lalaki at babae na kasama siya kanina. Isang lalaki at isang babae? Siguradong planado na nila ito. Mabilis na nagtanong si Sarah. Hindi mo ba sila pinigilan? Nakita kong umiiyak at sumisigaw ang bata, kaya tinanong ko kung anong nangyari.
Ang sabi nila makulit daw ang bata at ayaw sumunod, kaya tinakpan nila ang bibig at dinala siya. Nanginig sa galit si Sarah. Gusto niyang sumabog sa Ines pero alam niya, hindi naman kasalanan ng gwardya yon. Hindi to sanay makialam sa ganitong mga sitwasyon. Pinilit niyang pakalmahin ang sarili at muling nagtanong. Saan sila dumaan? Doon! Tinuro ng gwardya ang direksyon ng parking lot ng parke. Di na nag-aksaya ng oras si Sarah at mabilis nang tumakbo papunta roon. Pagdating niya sa parking lot, nakita niyang may isang sasakyan, mabilis na paalis. Biglang kinabahan si Sarah. May kutob siyang nasa loob si Lloyd. Huminto kayo! Mabilis siyang sumugod at sa kabila ng madilim na salamin ng sasakyan, aninag niyang nakandusay si Lloyd, tila walang malay. Lalong bumilis ang pintig ng kanyang puso. Hindi nagdalawang isip, hinila niya ang pinto ng sasakyan at desperadong sumigaw. Buksan ninyo ito? Anak ko yan! Buksan niyo ang pinto! Napansin ng driver na siya yon, kaya agad nitong inapakan ng gas. Walang pakialam kung masasaktan siya at pilit nang tumakas. Sa huling saglit, biglang hinila siya ni Rebecca papalayo. Kung hindi, baka nadala siya ng sasakyan sa gitna ng kalsada. Sarah, bitiwan mo muna! Sigaw ni Rebecca habang mahigpit siyang hinahawakan. Tinawagan ni Rebecca si Sarah habang si Calden tahimik na sumunod at lihim na inalala ang plate number ng sasakyan na tumakas. Rebecca, dinala nila si Lloyd? Nanginig ang boses niya nang humarap kay Rebecca. Maputla ang kanyang mukha. Takot na takot siya sa maaaring mangyari sa kanyang anak. Nag-aalala rin si Rebecca. Naiinis siya sa kanyang sarili dahil kung hindi niya inimbitahan si Sarah ngayon, baka hindi ito nangyari. May bigat sa kanyang puso nang sabihin niya, Bes, huwag kang mag-alala. Tinawagan ko ng pulis pa parating na sila. Habang hinihintay ang pulis, tuluyang nawala ng direksyon si Sarah. Namumutla siya, nanginginig ang kanyang mga daliri at halatang hindi niya alam ang gagawin. Alam ni Rebecca na hindi makakapag-isip na maayos si Sarah, kaya siya nang kumilos upang kontakin si Zephyr. Ngunit wala siyang numero ni Zephyr, kaya't napilitan siyang lumayo sandali upang tawagan si Sean. Rebecca, bakit ka tumawag? Nagulat si Sean na matanggap ang tawag ni Rebecca. Hindi ito common na tumatawag sa kanya. Sean, pakibigyan mo ko ng numero ni Zephyr? Sagot ni Rebecca, halatang balisa. Di niya mapigilan ang pagsisisi dahil sa pagkakadawit ni Lloyd sa gulong ito. Kasalanan talaga niya dahil kung hindi sila namasyal sa park, hindi sana to nangyari pa. Anong gagawin mo sa numero ni Zephyr? Agad na naging alerto si Sean. Hindi niya gustong ideya na kinokontak ni Rebecca ang ibang lalaki. Nainis si Rebecca. Nawawala si Lloyd. Kailangan kong tawagan si Zephyr? Nagulat si Sean sa narinig. Ano? Nawawala si Lloyd? Nagtatampo ka ba sa akin kaya binibiro mo ko? Bakit ko naman gagawing biro to? Bilisan mo. Di na makapag-isip na maayos si Sarah. Para kang tanga dyan. Kailangan kong tawagan si Xavier para ipaalam to sa kanya. Paano nangyaring nawala si Lloyd? Tanong muli ni Sean, bakas ng tensyon sa boses nito. Nasa parke kami, naglalaro si Lloyd at Kyle din ng saranggola, pero biglang lumipad palayo yung saranggola ni Lloyd. Tumakbo siya para kunin to pero may dumukot sa kanya. Sinundan siya ni Sarah palabas ng parke at nakita niya, sinakay ito ng isang lalaki at babae sa kotse. Nakita pa niya si Lloyd sa loob, walang malay, malamang na-drug siya. Muling nagmakaawa si Rebecca. Bilisan mo, ibigay mo ng numero ni Zephyr, hindi oras ng interview ngayon. Huminga ng malalim si Sean, pinigilan ang sarili. Rebecca, huwag kang magpanik. Ako na ang magsasabi kay Zephyr ng tungkol dito. Biglang nagbagong ekspresyon ni Sean. Mula sa pagiging banayad, naging malamig ang kanyang mukha. Agad niyang inutusan ng kanyang assistant na kontakin si Zephyr. Bumalik siya sa tawag at muling tinanong, Nasaan kayo ngayon? Nasa parke pa rin kami, hinihintay ang mga pulis, sagot ni Rebecca. Okay. Pansamantalang tinapos na siya ng tawag at agad bumaling sa kanyang assistant. Nakatawag ka na ba kay Zephyr? Sumagot ang assistant. Patuloy po namin siyang tinatawagan pero hindi siya sumasagot. Ibigay mo sa akin ang telepono. Kinuha ni Sean ang telepono mula sa kanyang assistant at siya na mismong tumawag. Matapos tumunog ng ilang saglit, sinagot ang tawag. Tunay ngang si Mr. Jomar ang nasa kabilang linya. Attorney Mendez, may kailangan po ba kayo? Nasaan ang boss mo ngayon? Tanong niya na medyo kinakabahan. Nasa meeting po si sir, bakit po? Magalang na sagot nito sa kanya. Nawawala si Lloyd.
Puntahan mo agad ang boss mo at sabihin sa kanya kung ano ang nangyari. Nagpunta sila sa parke kanina para maglaro. Lumipad ang saranggola ni Lloyd, hinabol niya ito at saka siya dinukot. Naghihintay ngayon sina Sarah at Rebecca sa parke kasamang mga pulis. Mabilis at tuwiran ang paliwanag ni Sean. Wala nang marami pang paliwanag upang maalerto rin pati si Mr. Jomar. Nagbago ang ekspresyon ni Mr. Jomar. Agad niyang tinapos ang tawag at tumakbo papunta sa meeting area ng kanyang boss. Sa loob ng malawak na meeting room, seryoso ang atmosfera habang nag-uusap ang mga senior executive. May agenda silang pinagmimitingan para sa mga project na gagawin. Dumiretso si Mr. Jomar kay Zephyr at bumulong sa tenga ng kanyang boss. Sir, nawawala daw ang inyong anak. Nawawala ang anak ko? Napakunot noo si Zephyr, di agad nakaunawa. Dumamig ang kanyang tingin at tinitigan si Mr. Jomar. Anong sinabi mo? Muling inulit ni Mr. Jomar kung anong binalita sa kanya ni Sean kanina. Bumigat ang dibdib ni Zephyr nang marinig ang balita. Sa galit at pagkabalisa, nabali niyang hawak na ballpen. Agad niyang pinahinto ang pagpupulong at lumabas ng mabilis. Inutusan niya si Mr. Jomar na magsagawa ng investigasyon. 15 minuto na lumilipas, dumating ang 2 pulis sa parke. Nagtatanong-tanong ang mga ito. Sino pong tumawag sa amin? Ano pong nangyari? Lumapit si Sarah. Maigpit na hinawakan ng kamay ng isa sa mga pulis. Para bang nakakita ng huling pag-asa. Sir, nawawala ang anak ko. Pakiusap, hanapin niyo siya agad. Nang marinig ng mga pulis na may kaso ng pagdukot, agad silang nag-utos na suriin ang mga CCTV footage sa lugar. Ipinakita sa CCTV na may isang itim na sasakyan na sumusunod kina Sarah pagpasok sa parke. Dahil malapit lang ang parke sa mall, iniwan ni Rebecca ang kanyang sasakyan sa mall at hindi na ito dinala pa. Hindi rin hiniling ni Sarah sa kanyang driver na ihatid siya, kaya nanatili itong naghihintay sa mall. Lumabas sila mula sa mall, tumawid ng kalsada at tumiretso sa parke. Hindi nila inakala na may sasakyang palihim na sumusunod sa kanila. Bukod dito, bumaba din mula sa itim na sasakyan ng isang lalaki at isang babae. Ang babae mukhang matipuno, animoy isang lalaking nagdamit lang bilang babae. Ibig sabihin, planadong pagdukot na ito. Biglang nakaramdam ng matinding pagkabalisa si Sarah. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Sinong dumukot kay Lloyd? Bakit naman siya dudukutin ng kung sino lang? Sa isang iglap, isang pangalan ang agad na lumitaw sa kanyang isipan. Cindy Sanchez. Bagaman nagkunwaritong nakalimutan na nito ang mga dating hinanakit sa kanila at humingi ng tawad, alam niyang hindi ganitong totoo. Hindi marunong magpakumbaba ang babaeng yon at sa huli nilang pag-uusap, siya pa ang sinisisi nito sa mga nangyayari sa buhay nito. Kilala niya si Cindy bilang isang taong hindi marunong magpatawad at mahusay magtago ng tunay niyang intensyon. Pailalim tong gumalaw at hindi pumapayag na nalalamangan. Si Cindy ang may gawa nito. Agad niyang sinabi sa mga pulis. Sigurado kung siya ang dumukot sa anak ko. Sir, pakisiyasat niyo siya kaagad? Nagtanong ang pulis sa kanya. Mayroon ba kayong ebidensya? Kung gusto nilang siyasatin si Cindy, kailangan may malinaw na ebidensya na magtutulo sa kanya. Kung wala, maaari silang makasuhan ng pang-aabuso sa kapangyarihan. Sigurado kung siya yon, may matindi siyang galit sa akin? Sagot ni Sarah. Muling nagtanong ang pulis. Mrs. De Vera, kilala niyo ba ang 2 taong nasa CCTV? Hindi, mabilis niyang sagot. Pero sigurado ko siya ang nag-utos sa kanila. Sir, pakisiyasat niyo siya? Tahimik na nakikinig si Calden sa kanilang usapan. Nang magkaroon ng pagkakataon, bigla siya nagsalita at binanggit ang isang seri ng numero. Lahat ng naroon napatingin sa kanya. Plaka ng sasakyan. Malamig at walang emosyon niyang sinabi. Hindi akma sa kanyang murang edad. Nanlaki ang mata ng pulis. Naalala mo ang plaka? Tumango si Calden. Agad sinuri ng mga pulis ang numero ng plaka at nahanap nga nila ang sasakyan. Gayunpaman hindi sila maaaring dumampas sa kanilang otoridad sa paghawak ng kaso, kaya't ang tanging magagawa nila sundan muna ang mga taong sakay nito. Pakiramdam ni Sarah napakabagal ng prosesong ito at maaaring lalong mapanganib para kay Lloyd. Ayaw niyang maghintay, kaya't pinilit niyang ipaimbestiga na rin si Cindy.